If you are ready, open up your Bible to 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. And we're going to jump to 10 to 14. 2 Corinthians chapter 8, 1 to 5. Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor. Sino po sa inyo mga kapatid ang nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay? Bilib lahat po tayo. Amen. But they are also filled with abundant joy, which has overflowed and rich generosity. Nakakaranas sila ng maraming trouble, naghihirap sila, pero sa kabila ng lahat ng ito, sila ay napuno ng abundant joy. May kakaibang ligaya sa kanila na kahit walang pera, masaya sila. At ang naging resulta na wala nilang masalapi, naging mapagbigay pa sila. Amen. Ay, pag wala ng pera, hindi. Verse 3, for I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. They begged us again and again for the privilege of sharing the gift for the believers in Jerusalem. Nakikiusap pa sila na bigyan pa ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan sa ibang church. Because we want to invest in the next generation. Amen. Verse 5, they even did more than we had hoped. For their worst action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. Let's jump to verse 10. Here is my advice, sabi ni Paul. It would be good for you to finish what you started a year ago. Sabi mo sa katabi mo, ano sinimulan mo, tapusin mo? Ano na sinimulan mo? Kung sinimulan mo, baguhin ang buhay mo, tapusin mo. Kung sinimulan mo, i-upgrade ang buhay mo, tapusin mo. Kung sinimulan mo, mapalapit sa Panginoon, ituloy mo. Last year, you were the first who wanted to give, and you were the first to begin doing it. Verse 11, now you should finish what you started. Let the eagerness you showed in the beginning be matched now by your giving. Give in proportion to what you have. Whatever you give is acceptable if you give it eagerly. And give according to what you have, not what you don't have. Of course, I don't think your giving should make life easy for others and hard for yourselves. Hindi naman sinasabi ni Paul na pahirapan mo na yung sarili mo tapos bibigyan mo na yung iba. Ang sinasabi ni Paul, ibig sabihin ni Paul, I only mean that there should be some equality para pantay-pantay. Right now, you have plenty and can help those who are in need. Sino sa inyo yung katabi niya mukhang mayaman, pwede kong balusin? Later, they will have plenty and they can share with you when you need it. In other words, sa ngayon, ikaw marami, tutulong ka sa iba, dating ang panahon, ikaw naman ang kukonte, ikaw naman ang tutulungan nila. Amen. In this way, things will be equal. Amen. I want to call this message, can you be generous in hard times? Amen. Mahirap, no? Walang malaman, hindi ka pa. In this passage, mga kapatid, Paul is teaching the Christian, tinuturuan ni Pablo ang mga taga-Korinto na suportahan daw po ng mga Kristiyano ang mga naghihirap na membro ng kanilang simbahan. Ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na yung mga nangangailangan dyan sa Jerusalem, yung mga nangangailangan dyan sa Judea, suportahan nyo sila.
Matuto kayong magbigay ng blessing ninyo. Sila may sweldo kayo meron, sila may incentives kayo meron, magbigay kayo ng blessing ninyo. Ang sinasabi ni Paul sa kanila, kung meron ka, tulungan ng iba, at pagdating ng araw na ikaw naman ang mamawalan, sila naman ang tutulong sa iyo, pabalik. I wish ganun talaga, no? Pero ang totoo yan, hindi ganun lagi ang nangyayari. That's right. Okay. Minsan tinulungan mo, pero hindi ka tinulungan pabalik. Totoo. Wala pala. May mga kalaban din minsan. Lakas boses mo, bro. Lakas boses mo. Okay naman. Okay na. Minsan in-encourage Pwede ka lumakad dito, oh. Hindi kayo in-encourage pabalik, di ba? Minsan pinatawad mo, sisigawan ka mapabalik. That's right. Because sometimes kung ano ang binibigay mo, hindi gano'n ang nakukuha mo. That's the reality of life. Pero, but in essence, na sinasabi ni Paul, tularan mo yung mga taga-Macedonia. Na kasi sila yung nag-hirap, they give more than what they can afford because they want to help others Amen. who are in need. Actually, ang sinasabi niya sa verse 2, ang resulta ng kagalakan na tanggap nila, yung peace of mind, yung joy, and I hope and I believe, lahat tayo dito sa True Gospel Family, may kakaibang ligaya na nakuha sa ating Panginoon. Amen. Lalakas. Pag mga blessing, lalakas nila. Okay. Pwede ba kayong mag-agree sa akin? Na dahil kay Kristo, mas lumigaya ang inyong buhay. Amen. Mas naging payapa ang inyong buhay. Amen. Hindi magaan, hindi madali, pero nakakamili ka. Amen. Hindi ka ng pagsubok. Amen. Lord. Okay na. Grabag na. Nabibit. Kahit dinalabot, they are willing to share it to other people. Yan. How I wish na ang buong mundo ay may ganong thinking. I wish lahat ng churches all over the world will have this kind of activities and projects. And we are willing to share what we have, that we can a blessing to other people. But unfortunately, minsan ayaw pag-usapan ng simbahan ang pera or money. Amen? Because money is a sensitive subject. Kailangan pa rin. Which amazes me, by the way. Because if you read your Bible, money is the number one issue that dealt with in all of the scripture. Jesus talked about it all the time. Mas marami pang binanggit ng ating Panginoong Jesus ang pera kaysa sa impyerno at dam. Write it down. Many of these miracles and parables is because of money. More than 50% of Jesus has teaching. I'm not exaggerating. You can look it up. Sabi ng mga Bible, wala. Mahigit sa kalahati ng turo ni Jesus ay patungkol sa stewardship. How can we handle our finances? Tama? Kasi alam ng Panginoon, kahit gano'ng karami ang blessing na natanggap mo, kung wala kang wisdom para hawakan ang blessing na natanggap mo, hindi magiging blessing na sa buhay natin. Kahit mo nang gulari yung mga. Minsan nga, pagka tumulwerte lang ako pagka naano sa mga online na. Demo yan. Koleksyon. Pag-usap sa yung koleksyon. We need the wisdom to steward the gift and blessing that God has for us. And if Jesus talk about it, we should talk about it. Kung lagi lang natin pag-uusapan kung paano manalangin,
Lagi lang natin pag-uusapan paano magbasa ng Bible, and which we do, by the way. We always talk about the importance of the Word of God, right? We talk about praying, may mga prayer meeting tayo, meron tayong alma, meron tayong ano pa, going strong and everything. Lagi natin pinag-uusapan dito, mahalin natin ang ating kapwa, lagi natin pinag-uusapan dito, pakawarin natin ang ating kapwa, pagsilbihan natin ang ating kapwa. Pero pag-usapan man natin ang lahat ng yan, pero hindi natin pinag-uusapan ng pera, then we are not teaching what Jesus is teaching. We are not teaching what the Bible is teaching. I know it's sensitive. I know hindi nyo ito magugustuhan. But we have to talk about money. Mabigat, no? Pera, mabigat eh. Magigising yung mga ugat-ugat pag kayo mga Nabigat na pagkabalaw. And I understand na maraming pastor ang abuso ang preaching about money. But we have to talk about money. Number one. Dapat, may mga taas pa. Bakit marami ng boses si Bro? Number one. Nag-message ako pa kay When you give, you honor God. Amen. You honor God when you give. Ang sabi ng Bible sa Acts chapter 20, verse 35, it's more blessed to give than to receive. Pero pag Christmas, mas maganda baliktad. Di ba? Oh. So for them to, for the receive kung saan na nabulol. I receive a blessing to God, you receive a blessing to God, and when we give to God, we give because God gives. Amen. Kaya lang tayo nakapagbigay sa Diyos kasi ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Amen. Kaya lang tayo nakapagmahal sa Diyos kasi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen. Kaya lang tayo nagmamahal sa ating Panginoon, ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin. But everything na ikaw ay magbibigay sa ating Panginoon to advance the kingdom of God, kapag ikaw ay nagbibigay sa ating Panginoon, nire-recognize mo na mas higher authority kaysa sa'yo. Amen. Yes. And every time you give to the Lord, you are always reminded and recognized that there is a God who are worthy and trust and honor. Maganda yung prayer. So when you give to God, you honor God. And giving to God is a reflection to your heart. Because giving is not a money issue, giving is a heart issue. Wow. Kayo sa kamay mo, check your heart. Check your heart. Chinik lang, no? Kaya sabi ng Bible, chapter 6, verse 24, no one can serve two masters. Sino na? Laki nga. Ay, 694 man yan. Oh, Yeah. ito lang po yan. Sabi naman ng chapter 6, verse 24, no one can serve two masters. Hindi sila sabi ng Panginoon dito na hindi pwede pagsabihin. Sila sabi ng Panginoon dito, imposible dalawang Diyos mo. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. But you cannot serve both God and Money. ba't hindi sinabing asawa mo? Ba't hindi sinabing trabaho, bahay, anak mo? Kasi alam ng Panginoon ang pinakamatinding competitor ng Diyos sa buhay mo. Walang iba, kundi part-time. Overtime. Overtime. Walang time. Up to you. Are you glad you came to church today? Amen. Are you glad you came to church today? Amen. Because you have to be reminded, life is not about money. Amen. We need money.
But life is not about money. Yes. You want to follow the principles of this word? Okay, fine. Kaya ang sinasabi ng Panginoon sa Mark 8, chapter 8, verse 36, what good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? God will never compete with money. He will never do that. He will allow you to be in the situation. Gusto mo sundin ang mundo? Na magpakahirap ka para mabili mo yung gusto mo? Para ma-impress mo yung mga taong ayaw naman sa'yo? Sige, go ahead. Pero kapag napunta ka sa sitwasyon na kahit pera mo hindi ka kayang gamutin, magkaroon ka ng sakit, magkaroon ka ng kalungkutan na kahit pera mo hindi ka kayang paligayahin, magkaroon ka ng broken heart na kahit pera mo walang magagawa, then you will start to realize that life is not just about money. Amen. You need God. Amen. Number two, you give to what you value. You give to what you value. Anumang bagay na pinapahalagahan mo, binibigyan mo. Kapag ang asawa mo, mahal mo, binibigyan mo. Oh. Kapag naibigawan mo, binibigyan mo. Mahal na sa'yo, binibigyan mo yan. Kapag simbahan, mahal mo, binibigyan mo. Ba't ang may natin? Kapag mga kapatid ang mahal mo, binibigyan mo. Kahit na ikaw lagi lang nilibre. Hindi mo lang nilibre dyan. Oh, bilis ah. Yes, Jane. Sa kaya. Kapit na birthday mo, ah. Pastor po muna. Sa health natin, kaya tayo bumibili ng vitamins, pinapahalagahan natin, di ba? Binavalue natin yung sarili natin. Yung mga anak natin, kaya natin pinag-aaral sa private school, sa Lasal, sa Canada. Binavalue natin, we value that person. Di ba? Value education. Kahit na mahirap, we value it. So you give to what you value. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 11, now you should finish what you started. Let the eagerness you showed in the beginning be matched now by your giving. Amen. Give in proportion to what you have. Hayaan natin ang eagerness sa puso natin na may pakita sa giving. In other words, kung passionate ka, asan ang ebidensya? Mahal mo ko, wala kang oras. Diba? Ang dami mong minesis, tapos ang reply kay lang. No? Minsan di ba magre-reply? Hindi, wala akong bonus. Okay na. Para hindi masyado. Bali sa'yo, bali natin. Value the money. Value. Because when you love that person, you give to that person. Because you value that person. So you give to what you value. Now, question. Does this church mean to you? Yes. Mahalaga po ba ang simbahan ito sa inyo? Amen. Sino sa inyo ang natulungan ng simbahan ito? Amen. Sino sa inyo nang dahil sa simbahan ito nakilala nyo ang ating Panginoon? Amen. Napaglingkuran ba kayo ng pastor ng simbahan ito? Amen. Napaglingkuran ba kayo ng mga volunteers and staff ng simbahan ito? Amen. Then I advise you to give to what you value. Amen. But what my friend says is, it is principle in life. Kapag pinapahalagahan mo, binibigyan mo. Yun ang prinsipyo tinuturo sa atin ng Panginoon. And I say this all humility and grace. This church helping a lot of people. And glory to God for all of that. Number 3. Tara! Your generosity made this ministry possible. Amen. Ang sabi ni Paul sa verse 13, I only mean that there should be some equality. Sabi ni Paul sa verse 14, ngayon marami ka,
tulungan mo ang iba. Kapag ikaw naman ang kukontent, yung marami naman ang tutulong sa'yo, pabalik. Para lahat, pantay-pantay. This ministry exists and made possible because of the generosity of those people who faithful in giving. Amen. Kung mga kapatid, nandiyan din kayo. Kilala nyo na yan. Ako yun, sabi naman ako yun. If God emphasizes generosity, tandaan nyo ito mga kapatid, ha? Hindi ko po ito it-reach to manipulate you to give. I preach generosity because we have to deal to the sin of greed. Ang greed kasi sa atin matindi na, lalo sa Pilipinas, yung grading system, di ba nagbago? Hanggang grade 12 na, grade 1, grade 2, grade 3. Kaya sa atin mga grade pa na. Sabi ko ba hindi, asymptomatic lang ako. Yes, sabi ng scripture sa Proverbs 11 verse 24. Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. So if you give freely, you will become more wealthy. If you will become stingy, ano be stingy? Kuripot. Oh, kuripot. Kung ikaw ay kuripot, you will lose everything. That is very consistent. Ang sinasabi ng scripture sa atin, the secret of wealth is generosity. And every time a person is generous, you are actually enriching your soul. You can be generous with your love. Hindi lang ng pera, kasi iniisip na iba, kung generous, pera, agad pera. Hindi. You can be generous with your love, your time, your talents. Oh, pwede tayong awit tayo. Hindi, baka galing sumayaw eh. Pag lalo na, pag ibon na, isda. Ito. Ha? A generous person will prosper. Whatever it is, di ba? Sabi doon sa, ano, and whoever represses others will be repressed. Ang mga tao nagsisilbi sa ibang tao ay pinagsisilbihan din. Kaya po natin pinag-uusapan ang generosity, mga kapatid. First thing first, we are serving a generous God. Amen. The true secret of generosity, yung ginawa kong quote dito. So, write it down. The true secret of generosity is a heart that's content. And the true source of contentment is found in Christ. Totoo lang, dati hindi ko rin alam ito eh. Dati wala akong contento eh. Saan lang din ako na kung ano may pera ko dyan, mga vices or everything, saan. Pero nung lumalim na ako sa pananampalataya, so talagang Nagkaroon ng hindi na yung shopping nabawasan. Online mas mabilis. online shopping na lang. Yung content talaga, nakikita natin masaya na tayo na okay na ako, may tiwala na ako sa Panginoon, bahala ka Lord, ganyan. Basta yung para sa Panginoon, para sa Kanya lang. Amen. At the rest, ang strategy ko kasi ganito eh. Kapag sumasweldo ako, yung para sa Panginoon, sa Kanya na yun. Tapos, may save ako. So, yun ang technique. At the rest, siyempre, alam mo niya, yun na yun. Pwede na tayong, Libre. Halo-halo. Alright, yun bro, got the money. Number 4, from faith to giving. Okay, mga TikToker. 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Sabi niyo po sa mga taga-Korinto, since you excel in so many ways, you excel in your faith, you have gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us. I want you to excel also in gracious act of giving. Sabi ni Pablo, nakita ko nag-excel kayo sa maraming bagay. Yung knowledge nyo nag-improve, yung speaking nyo very gifted, grabe talaga. Yung pagmamahal nyo sa amin, patindi ng patindi. Pero kung nag-excel kayo sa lahat ng bagay na yan, pag-excel din kayo sa giving. Amen. Why is Paul is very confident to saying that in the church?
Because he knew, alam ni Pablo, that our God is a giving God. I love that. My God is a giving God. My God is a God of abundance. Si Kristo, mga kapatid, ay pinadala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin dahil sa pag-ibig at pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Hindi ba generous ang ating Diyos na ibinigay niya ang precious possession of heaven? Amen. Which is our Lord Jesus Christ? Amen. For you and for me? Amen. To die for you and for me? Amen. Why? Because God knows that Jesus is the answer, Jesus is the solution, and Jesus is all we need. Amen. And now, since na-receive natin ang ating Panginoon, na-receive natin ang kanyang grace, na-receive natin ang Diyos, ang kanyang mercy, in the same manner, kung paano natin naranasan ang generosity ng Diyos, we should generous to others as well. Amen. You are blessed to be a blessing. Amen. Whatever you receive, you must get out. It must get out. Lahat ng pumasok dapat i-share natin. Kaya ang sabi ng John 3:16, paborito ng lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him Shall not perish, but have everlasting life. You cannot compete God pagdating sa giving. You cannot outgive God. Kasi ibinigay ng Panginoon ang pinakamagandang regalo of all. Amen. What? Salvation. Amen. Amen. Doon pa lang, pwede tayo umuwi. Ha? Amen. Doon na, no? Salvation is the most important. Yun lang. So, doon tayo salvation, di ba? Amen. Kasi yung iba hindi na salvation. Parang normal lang naman yung mga ano yun. Kasi mahaba pa naman ang buhay. Pero pag nakasakit na, di ba? Eh, totoo yan eh. Ako ganyan dito. Kaya pa yan. Hindi naman puli yung mga ligtas-ligtas din. Wala naman mga ano. Pero pag nagkaano na, rayuma lang, makain yung tuhod eh. Tutok pa lang yung Diyos. Pagkawan na. Matay na. Diba? Saka lang nalalaman namin. Gusto mo. Pero ang question, ano ang nag-motivate sa Diyos para magbigay? Fear? No. It's love. Ang galing mo. Bigyan dyan. God so loved you, yun ang motivation. So pag tayo pala ay nagbibigay, ang motivation, hindi responsibilidad, Yes. hindi utos, kundi love. Amen. Amen. Mahal ko ang Diyos, kaya ko ito ginagawa. Mahal ko ang Diyos, kaya ko siya susundin. We love God, that is our motivation. I give because I love God. My response for His abundance is abundance to others. Because I love them just as Christ have loved me. Kaya ang sinasabi ng Scripture, to whom much is given, much is expected. Because you received the precious gift of our Lord Jesus Christ. God is asking all of us, if God bless you in these resources, then do it for the glory of God. Amen. You are blessed to be a blessing. Amen. Thank you, Lord. And last, paborito ng lahat. Pag last, paborito mo. No? Number 5, He gave, so I gave. So ito, ginawa ko to, parang tulak. No? Pang ano lang, ano bang tawag din sa kanya? Absent ako ng college sa unit din. 2 Corinthians chapter 8, verse 8 to 9. Sabi po ni Paul, the title of this is, He gave, so I give. So He gave, so I give. I am not commanding you to do this, but I'm testing how genuine your love is by comparing it with the eagerness of the other churches. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that by His poverty He could make you rich.
Dapat ito may. Hindi ito utos, hindi ito pilit. Hindi ito dahil may camera, may audience, o may palakpak. This is love. Sabi ni Pablo, I'm not commanding you, pero tinitignan niya, if what we give matches that is what we say, if the hand follow where the heart says, sa panahon ng higpit, sino ang nagbibigay? Sa panahon ng kulang, sino ang tumutulong? Because love is not real when it's only spoken. Love is proven when it's broken. And still chooses to be open. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Yeah, we know. We know He was rich. Richer than kings, galaxies and golden crowns. Pero iniwan niya ang langit para lang tayo makabangon mula sa putik. Amen. He had everything, but He gave it all. Amen. He became poor, so we could be full. Amen. He died, so we could live. Amen. He gave, so now I give. Amen. Kaya huwag mo sukatin ang pagbibigay mo sa dami ng laman ng iyong pitaka. Amen. Sukatin mo sa lalim ng pagmamahal mo sa Kanya. Amen. Hindi lang sa pera, hindi lang pera ang binibigay, kundi puso, Amen. panahon, at pananampalataya. Amen. This is not pressure. This is not performance. This is worship. Amen. Because He gave, so I give. Not to impress, but to express.